Palakpakan po natin ang Panginoon. Pinupuri ka namin, aming Ama. Hallelujah. Samahan niyo po ako, sabay-sabay po natin sagutin. Bakit tayo nandito ngayon? Ako ay narito ngayon upang mag-aral ng salita ng Diyos. Ang puso ko ay binubuksan, ang isip ko ay tinutuon, ako ay makikinig at susunod sa salita ng Panginoon. Amen. Manalangin po tayo. Panginoon, narinig niyo po kung bakit kami nandito. At nawa nga po, Panginoon, hindi mawala ng kabuluhan ang aming pagtitipon. Nawa nga po, Panginoon, makapangusap kayo sa amin sa pamamagitan ng inyong salita. At nawa nga po, Panginoon, ang puso namin, ang isip namin ay amin pong maituon sa inyo po mga ituturo sa amin na prinsipyo, karunungan at pagpapala sa umagang ito. Lead us, Lord God, this morning, and we thank you and we praise you in advance in the name of Jesus. Amen. Amen. Mari na po tayo makaupo. Glory to God. Alam niyo po ba kung gaano karami ang verses sa Bible? Kung ilan lahat ang verses sa Bible? Trivia. Meron pong 31,102 verses sa Bible. O yung mga nakatanda, ilan? Ang galing. Okay? 31,102 verses sa Bible. 31,000 na verses sa Bible. At siguro po, sa 31,000 verses na ito, marami pong verses ang, familiar tayo. John 3:16, John 14:6. Pero palagay ko po, merong isang verse na alam ng buong mundo. At lagi po nilang ginagamit. At alam niyo ba, ang verse na yan kung ano? Do not judge. Na ito po yung verse, Christian ka man o hindi, na naniniwala ka man sa Bible o hindi, marami ka mang alam sa Bible o kakaunti, you quote this verse. Probably ito po yung pinaka-most quoted verse sa buong Bible. No, ito po yung mga lagi na lang binabanggit and probably most abused verse sa buong Bible. Meron po ako nakita na isang picture, gusto ko ipakita sa inyo. Meron po isang Bible na yung Bible na yun, binura na lang yung lahat ng nadoon. And yet, ang binilugan na lang yung judge not. Pero yung kabuuan ng buong Bible, kinalimutan na. Ang natira na lang yung judge not. No? Do not judge. And ito po yung verse na minsan ginagamit ng mga taong guilty. Di ba? Pag guilty ka, minsan sabi mo, do not judge. O kaya ito yung verse ng mga ginagamit ng mga tao na konti lang talaga yung natututunan sa Bible. Ano bang meaning nung do not judge kapag ginamit natin sa kapwa natin? Diba, minsan ang ibig po sabihin nun, huwag mo sabihin na mali ako. Yun ang ibig sabihin nun. O kaya, do not dare say or do not question me. Yun ang ibig sabihin nito. O kaya, leave me alone. Minsan yun pong ibig sabihin to, do not judge. Nagamit nyo na po ba itong verse na ito? Nasabi nyo na ba ito? Palagay ko, lahat tayo, nasabi na natin ito. Pati po ito. Ginagamit po ang verse na ito para magturo ng zero judgment. Zero judgment. Never magja-judge, wag magja-judge, maski kailan, kahit anuman na sitwasyon. Kaya po, ito ba kaya talaga ang gustong sabihin ni Jesus sa verse na ito? Yun po yung gusto natin pag-aralan ngayon pong umagang ito. Kaya ang pamagat po ng ating mensahe this morning, bago alisin ang puwing, or how to judge correctly. Samahan niyo po ako magbasa, Matthew chapter 7, verses 1 to verse 6. Huwag kayong humatol na hindi kayo hatulan, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba, at susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mga mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika, alisin ko ang puwing mo, gayong troso ang nasa mata mo? Mapagkunwari, alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata, at sa gayon, makakakita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Tama nga naman. Verse 6, huwag ninyong ibigay sa mga aso ang bagay na banal. Baka pagkatapos ay kayo pang balingan at sakmalin nila. Huwag ninyong ihagis sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga yon. Again, ito pong verse na ito ay ginagamit para magturo ng zero judgment.
pati sa kasalanan. No? Zero judgment sa kasalanan. And our question is, ito ba talaga ang ibig sabihin ni Jesus sa verse na ito? Ito ba ang patakaran ni Jesus? Zero judgment? Kung ito po ang patakaran ni Jesus na zero judgment, bakit po niya sinabi sa John 7:24, si Jesus po nagsasalita rito, huwag kayong humatol batay sa anyo, kundi humatol kayo batay sa matuwid na pamantayan. Si Jesus ang nagsabi sa Matthew 7:1, huwag kayong humatol. Pero si Jesus din ang nagsabi dito sa John 7:24 na humatol kayo sa matuwid na pamantayan. So ibig po sabihin, merong context yung Matthew 7 at meron ding context ito pong John chapter 7 na ito. Dito sa John chapter 7, pwedeng humatol basta hindi batay sa anyo at basta batay sa matuwid na pamantayan. Ano po ibig sabihin ng matuwid na pamantayan? Kunyari, linya, blackboard. Nagsulat ka ng linya doon sa blackboard, mga 1 metrong linya, okay? Sinulat mo, linya. Tuwid o hindi yung linya? Huwag mong hatulan kung tuwid o hindi yung linya. Paano mo hahatulan kung tuwid o hindi yung linya? Kumuha ka ng ruler. Pag kumuha ka ng ruler, ipatong mo sa linya, mababatay dun sa ruler na yon, hindi tuwid. Kasi gumamit ka ng ruler. Hindi yung ikaw lang yung tumingin. Tingin ko, balik ko ng konti. Tingin ko sa part na to. Hindi. Hindi yung ikaw lang ang tumingin. Meron kang batayan na ginamit doon sa paghatol mo na yon. Yun ang ibig sabihin ni Jesus sa John 7:24. Hindi lang po si Jesus. Eto pa, mas matindi. Si Paul. Kilala natin si Saint Paul. Sabi naman ni Saint Paul sa 1 Corinthians 5:12-13, wala akong karapatang humatol sa mga hindi Kristiyano, ang Diyos ang hahatol sa kanila. Ngunit hindi ba't dapat ninyong hatulan ang mga nasa loob ng iglesia? Sabi nga sa kasulatan, itiwalag ninyo ang masama ninyong kasama. Parang nagsasalungatan ba ang Bible? Bakit sabi sa Matthew 7:1, huwag kayong hahatol? Pero sabi ni Jesus sa John 7, humatol kayo sa matuwid na batayan. At sinusugan naman ni Saint Paul sa 1 Corinthians 5, ang sinabi naman niya, huwag niyong hatulan yung nasa labas. Ang hatulan ninyo, yung nasa loob ng church. Aba, ibig pala sabihin, yung mga nandirito nagsisimba ngayon, ay dapat hatulan? Yun bang ibig sabihin ni Saint Paul dito sa mga verses na ito? No, interesting, di ba? At saka intriguing. Ito po mga verses na ito na pinapag-aralan po natin ito. Very harsh ang context ni Paul. Kasi po ang context ni Paul, background lang po natin, meron pong nagaganap na immorality doon po sa loob ng kanilang church na yun. Yun pong tatay, may pangalawang asawa, tapos po, yung anak nila na anak-anakan, ulit. So, tatay, may anak. Namatay yung asawa, nagkaroon ng pangalawang asawa, yung pangalawang asawa tsaka yung anak ng tatay, may relasyon sa loob ng church. At dahil sinabi, huwag kayong hahatol, do not judge, pinagmamalaki pa po nila yun sa loob ng church. Kaya sabi po nila, ay, si ganyan nga, okay lang yan. Basta happy sila. Basta hindi nila tayo na peperwisyo. Basta sa kanila lang yan. Walang ganun. Kaya ito pong sinabi ni Paul, kasi talaga namang meron nangyayari sa loob ng church. Ganun po ba dapat ang ating attitude kapag nangyayari yung mga bagay na yan? So did Matthew 7 verse 1, did it teach zero judgment or not? Actually, it is teaching to judge correctly. Ang patakaran po ni Jesus ay hindi do not judge, kung hindi judge correctly. Mag-judge ng tama. Kasi po, merong right judgment at merong wrong judgment. Kaya, kailangan po alam natin how to do the right judgment rather than the wrong kind of judgment. Kung ganun, paano na pastor itong malinaw na sinasabi sa Matthew 7 verse 1? Paano na ngayon ito na do not judge? Ang linaw niyan. Ang linaw niyan. Pag ni-spell out mo yan, talaga namang pwede mong i-capitalize yan. Do not judge. Ano po bang ibig sabihin? What is the meaning of Matthew 7 verse 1? So, what was Jesus referring to sa Matthew 7 verse 1? Nung sinabi niya na, do not judge. Balikan po natin yung verse. Matthew 7 verse 1, huwag kayong humatol nang kayo ay hindi
hatulan. Meron pong tatlong spectrum ang word na judge. Now, when we say spectrum, shades of meaning. Parang rainbow, di ba? Merong light, papuntang dark, gano'n, no? Meron siyang spectrum. Parang pong word na love. Ilan po ang Greek word na alam niyo sa word na love? Merong at least tatlo. Actually, marami pa, pero tatlo lang inaaral natin dahil yun lang ang ginamit sa Bible. Meron po tayong tatlo na Greek word na ginagamit sa love, at bawat isang Greek word na ito ay iba-iba ang meaning. Ito po yung ibig sabihin ng spectrum. Okay? Kung natatandaan niyo, ano yung una? Nagsimula sa letter A. Agape. Okay? Agape love. Ibig po sabihin nito, unconditional love. Pag yun ang ginamit mo na word, agape love, ibig sabihin niyan, mahal kita. Bakit? Dahil mahal kita. Yun ang ibig sabihin nun. Dahil mahal kita. It is God's love. Ito po yung uri ng, maaari mo sabihin na ito yung pagmamahal, dati sinasabi, ito yung pagmamahal ng magulang sa anak. Pero tingin ko, ito yung pagmamahal ng lola sa apo. Kaysa rin sa magulang sa anak. No, yung mga lola rito, ano mas masarap? Maging magulang o maging grandparent? Mas masarap maging lola raw kaysa masarap maging parents. Kasi kapag lola ka, nag-aalaga ka, tapos ayaw mo na, sasoli mo. Pero kapag nanay ka, talaga namang nasisira na ulo mo doon sa anak mo, wala ka mapagsulian kasi sa'yo. So, masarap daw maging lola, unconditional yung pagmamahal kaysa ron sa mga nanay. Ito raw po yung agape kind of love. No limitation. No? Kailangan ko yung buhay mo. Ganun ba? O sige, no limitation. Kailangan ko yung kidneys mo. Ito, dalawa namang kidneys ko sa'yo na yung isa. Yun yung uri ng agape love. No limitation. Pangalawa po, na Greek word for love, letter P. Ateneo. Phileo. Okay? Phileo fish. Phileo. Dito natin kinuha yung word na philosophy. Philo is love. Sophia is wisdom. Philosophy, love of wisdom. So, brotherly love naman po ito. Ito po yung love mo sa best friend mo. Meron kayong mutual respect. Meron kayong, mahal mo siya, mahal ka niya, pero merong limitation. Na hospital ka, sinabi mo sa kanya, wala kang pambayad sa ospital, pwede bang ikaw magbayad? Hindi niya babayaran. Sa lola mo, lola, wala akong pambayad sa ospital, pwede ikaw magbayad? Sabi ng lola mo, sige, ako magbabayad niyan, magda-dancer muna ako para may pambayad ko yan dyan. Gagawin niya yun, kasi ganun kakamahal. Pero yung friend mo, phileo, may limitasyon yung pagmamahal niya. Okay, that's another spectrum of love. And third spectrum of love is letter E, eros. Okay, physical attraction. Ito yung physical kind of love. Ito yung romantic love. Actually, yung word na eros, dyan galing yung word na erotic. So, physical yung attraction nito. Kaya pag may nagsabi sa'yo, I love you, tanongin mo sa kanya, ano yung I love you? Ano yung love doon? Agape? Phileo? O eros? No, sinabihan ka niya, I love you. Tapos yung palang I love you niya is sumagot ka naman, I love you too. Yung palang I love you too mo, phileo. Friend lang tayo, yung pala ibig mo sabihin. Okay, I love you na I love you, yung pala eros, ang ibig sabihin. Hindi pala I love you na mamamatay ako para sa'yo. Ibig pala niya sabihin, I love you, gusto kitang anakan. Yung pala ibig sabihin. Hindi I love you na sa iyo na buong buhay ko. So, yan po yung three spectrum of love. Kita niyo po, isang word lang sa English, pero tatlo ang ginamit na word sa Greek at iba-iba ang ibig sabihin sa Greek. Now, introduction lang po yon. Kasi ganyan din po ang word na judge. Yung pong word na judge or judging sa Greek, kung yung love ay 8 sa Greek, sa Greek ang word na kung yung love ay 3, yung word na judge ay 8. 8 Greek words. Pero hindi natin iisa-isahin yung 8 na yon dahil masyado namang mahaba. Yung 3 very important lang po sa pag-aaral natin ngayon, ang aaralan natin ngayon pong umaga. Ano yung 3 important na Greek words tungkol sa judge? Una po is the word diakrino. Diakrino, which means discernment. Okay? Ano po ibig sabihin yan? To distinguish, to discern, or to evaluate. I-judge mo nga yan. Ibig sabihin, i-distinguish mo nga yan. Evaluatein mo nga yan.
I-discern mo nga yung tama o mali. 1 Corinthians 14 verse 29. Ito po ang sinasabi. Let the prophet speak 2 or 3. Hayaan mo magsalita yung mga propeta, 2 or 3. And let the other judge. Tingnan niyo po itong verse na to. Ginamit din dito yung word na judge. Are you with me? Pasensya na kayo kasi medyo technical ng konti lang naman, no? Pero I hope we are following. Sa verse na to, ginamit din ang word na judge. Pwede ba rito yung do not judge? Matthew 7:1. Huwag kayong hahatol. Ito nga sabi, hayaan mo merong, kasi po nung time nila sa church, merong mga tumatayo bigla, nagpa-prophesy, nag-i-speaking in tongues, biglang merong ganun, nagkakagulo. Ang sabi po ni Saint Paul, hayaan mo, kumuha ka ng 3. Hayaan mo merong 1, 2 na magsalita, tapos yung isa, magja-judge. Akala ko ba do not judge? Kasi iba ang ibig sabihin nitong judge dito. Ibig po sabihin nito ay discernment. Ano ba yung discernment? Kunyari, meron nagsabi sa'yo, nagtatanong ka, magre-resign kaya ako sa trabaho? Sabi sa'yo ng isang kaibigan mo, oo, mag-resign ka na kaagad. Tagal-tagal mo na dyan, wala naman nangyari. Yung isang kaibigan mo, wag kang mag-resign. Magtiyaga ka lang. Meron ka rin makukuhang nilaga kapag ka nagtiyaga ka. Sino ang tama sa dalawa? Hindi mo alam, di ba? Discernment. I-judge mo. Pero ibig sabihin, yung word na i-judge, ibig sabihin, i-discern mo. I-evaluate mo, i-distinguish mo, paghihiwalayin mo, pagkukumparahin mo, i-imbestigahan mo para malaman natin kung ano yung tama. Ginamit po yung word ng diakrino para po sa word na ito na judge. It implies a positive form of judgment. No, judgment na positive, gusto mo yung magandang ending, gusto mo yung protection, no? Gusto mo yung may wisdom, yun po ang ibig sabihin nito. Distinguishing right and wrong, truth from falsehood. The purpose is to protect, not to attack. Okay, ulitin ko. The purpose is to protect and not to attack. May nanliligaw sa anak mo. May anak kang babae, dalaga, dalagita. May nanliligaw. Pagbukas mo ng pinto, nakita mo yung manliligaw, namumula mata. Tapos yung ngipin, gumagano, good morning. Gumaganon. Daming tato. Payat-payat, ganyan. Good morning. Gumaganon pa yung ngipin. Ano sasabihin mo sa anak mo? Sige anak, sumama ka. Kasi I do not judge. Yung ba sasabihin mo sa anak mo? Sabihin mo sa anak mo, anak, hindi ako mahatol, hindi ako nanghuhusga ng kapwa. So, sige, sumama ka dyan. Samahin mo anak mo, hindi. Hindi. Pag hindi mo pinasama, nag-judge ka ba o hindi? Nag-judge ka, hindi. Nag-judge ka. Ginudge mo. Pero ginudge mo ba yung pagkatao mo? O yung pagkatao niya, diniscern mo? Discern mo. Obvious naman. Nakita mo naman, di ba? Nag-good morning sa'yo, tapos sa'yo, good morning, hey dude. Ginaganon-ganon ka pa. Di ba? Wisdom. Importante ang judgment. Importante ang discernment. Importante ang prayer. Importante ang wisdom ng Holy Spirit. So, hindi ho pwede na do not judge pagdating sa ganito pong mga bagay. And by the way, ang ginamit po na word doon ay diakrino, which is discernment. Okay, so step 1, before judging, pray for wisdom. Manalangin for wisdom. Pray for guidance. And pray for discernment coming from the Lord. Importante po yan. Pangalawang Greek word for judging. Ano po yung unang Greek word? Diakrino. Pangalawang Greek word for judging, krisis. Hindi po ito yung crisis na may pinagdadaanan ka mabigat. Krisis. Letter K. Ito po yung word na judging in English, pero ito po ibig sabihin ito ay decision. Decision. Final judgment. Di ba? Yung hukom, meron siyang final judgment. Or ikaw, nag-decide ka, magre-resign ba ako o hindi? Nag-decide ka, una, discern mo, tapos nag-decide ka. Yun yung judgment mo doon sa discernment mo. No, okay po ba? Okay pa, madali lang naman po. I hope masundan po natin. Hebrews 9:27. It is appointed for men to die once, but after this, judgment.
Okay, ginamit dito yung word na judgment. Ini-appoint sa tao na mamatay na isang beses lang, but after that, may paghuhukom. Okay, ginamit din dyan yung word na judgment. At balikan po natin yung John 7:24 ni Jesus kanina. Huwag kayong humatol, batay sa anyo, kundi humatol kayo. Ang ginamit word na ron ay krisis. Okay, mag-judge kayo batay sa matuwid na pamantayan. Yun yung second na Greek word. Ginamit po yun dito ni Jesus sa John 7:24 na pinag-uusapan po natin. So ito po ay balancing truth, balancing justice, not attacking, no emotions involved, basta kung ano po yung data na nandiyan dyan, and the purpose is restoration. Ang purpose po is accountability. Yun po yung purpose nito. Tingnan niyo po ito Luke 15 verse 1. Look at this verse. Isang araw, ang mga maniningil ng buwis at ang mga makasalanan ay lumapit kay Jesus upang makinig. Tingnan niyo po itong verse na to. Madali nating malaman kung sino yung mga maniningil ng buwis. Di ba? Tax collector, sina Sakeo. Sino yung mga makasalanan? Sino yung mga makasalanan? Nung sinusulat po ni Lucas ito, nakita niya mayroong mga masamang tao, may magnanakaw siguro, may nakita siya na prostitute, may nakita siya na ganyan. Ang nilagay na lang niya, makasalanan. Sinners. Tayo, pag meron tayo nakita ng mga tao na kriminal or anuman, pag sinabi mo, mga makasalanan, no? Di ba naging judgmental ka? Ang tingin ng mga tao, grabe, judgmental, tinawag ng makasalanan yung mga ano. Pero ito, si Lucas, sa verse 1, ang tawag niya sa mga taong nakapaligid kay Jesus ay mga maniningil ng buwis at mga makasalanan. Diretsuhan na sinabi ni Lucas na mga kasalanan to, mga tao to. Hindi man lang may pasubali na baka naman nangailangan lang. Wala siyang gano'n, no? Baka naman, di ba, natukso lang. Hindi, diretsahan. Mga makasalanan kayo. Yun, ang tawag ni Lucas dito. Ang tanong, bakit? Bakit gano'n si Lucas? Bakit gano'n? Kasi po, ang purpose ng story na yan, later on, pag binasa natin, ang ending po niyan, Jesus is the friend of sinners. Yun ang ending. So, tinawag ni Lucas na makasalanan to mga to kasi ang plot twist ng istorya, Jesus is friend of sinners. Diba? Can you see the connection? Hindi atake, hindi siya nananakit ng kalooban, kundi gusto niya ipakita na masama ito dahil mahal pa rin ni Jesus yung masasama. So, sinet up niya yung verses para ipakita yung pagmamahal ni Jesus sa mga makasalanan. May redemption. Yun po yung ibig sabihin nito. Yun po yung word na krisis. So, sa step 2 po natin, discern. Okay, diakrino, before you judge. Okay, discern mo muna before you judge. Hindi judge kaagad. May discernment muna nakasali. Pangatlo po na Greek word, krino. Magkakapareho po yan, no? Kri, ang simula. Daya, kri, sis. Tapos yung sa kri, sis. Ngayon, kri, no. Kasi doon din po galing sa isang word lang yan, sa krino. Krino means judgmentalism. Ito po yung inyong opinion. Opinion or pronouncement sa inyong kapwa. Negative opinion. Ang tingin ko sa kanya, balasubas. No? Opinion mo lang yun. Yun ang tingin mo. No? Pag sinabi mo, tingin ko ganito, tingin ko ganyan. Yun po ibig sabihin to. Opinion or pronouncement na negative. This is the most common Greek word for judge in the New Testament. It can be neutral, positive, or negative, depending on the context. Ano po ibig sabihin? For example, yung word na criticism, negative po ba yun o positive? Yung word na criticism, di ba? It is neutral. Kasi pwede siya maging negative or destructive criticism, pwede rin siya maging constructive criticism. Pero yung word na criticism ay neutral. Ganon po itong word na to na krino. Ganon din po yung word na opinion. Ang opinion ba masama o hindi? Depende sa context. Merong opinion na maganda. Merong opinion na masama. Pero yung word na opinion is neutral. Ito pong krino, ito po ang ginamit din na judgmental or judgmentalism. Depende po doon sa konteksto na pagkagamit po sa Bible.
So, krino is judgmentalism based, yung negative side niya, is judgmentalism based on personal bias. Or attacking by using the issue. Atakihin mo, gagamitin mo yung issue. O, ikaw naman sinungaling ka No? Atake, judgment po yan. Ang motivation is pride. Ba't mo ina-atake? Kasi may pride ka, kasi mataas ka, kasi tingin mo magaling ka, or naghihiganti ka, o naiinggit ka. Negative yung motivation. Kaya po nagiging judgmental. Di ba minsan yung mga tao nagja-judge, ba't sila nagja-judge? Kasi naiinggit. Diba, merong darating dyan, ang ganda-ganda ng babae, ganda-ganda. Sabihin ng ibang babae na naiinggit sa kanya, ganda nga siya, hikain naman. Diba? Ginudge mo. Bakit? Dahil naiinggit. Diba? Ang galing-galing yung isa. May lalaki, gwapo-gwapo. Diba? Sabi ng ibang mga lalaki na gwapo nga, lampa naman. Diba? I-judge mo na gano'n kasi nga mayroong inner motivation na inggit o kaya revenge. Yun po yung isang ibig sabihin na negative nitong krino na ito. And the goal is to tear down and to criticize. Balikan po natin yung John 7:24 na ginamit ni Jesus kanina. Huwag kayong humatol. Krino ang ginamit. Batay sa anyo, kundi humatol kayo. Krisis ang ginamit. Batay sa matuwid na pamantayan. So kung atin po itong gagawing simple na translation, huwag kayong maging judgmental batay sa nakikita lang ninyo, kundi, i-discern ninyo or i-judge ninyo batay sa tama. Batay sa matuwid na pamantayan. Boss ka, may-ari ka ng kumpanya, merong nag-a-apply ng trabahador mo. Tatanggapin mo o hindi? Diba? Tanggapin mo o hindi, depende sa resume. Hindi depende sa itsura. Ba't mo tinanggap? Diba? Sexy Diba? Kaya mo tinanggap. Diba? So, batay sa anyo, hindi batay sa pamantayan na matuwid. So, kita po natin yung gamit ng krino at gamit ng krisis, magkaibang word, pero iisang word lang sa Tagalog. Puro parehong humatol lang po ang ginamit sa Tagalog. And there are forms of krino sa buhay natin. Minsan tayo po sinasabi natin, uy, huwag ka mag-judge, huwag ka mag-judge. Pero alam niyo po ba, minsan nag-judge tayo? Kapag ka nag-chismis tayo ng kapwa natin, judgment yun. Pag chinismis mo yung kapwa mo, kapag ka nalaman mo na nag-resign, ba't nag-resign? Alam ko naman magre-resign talaga yan kasi walang kasiyahan sa buhay yan Ginudge mo na kagad, yung nag-resign. Chismis na po yan. Judge na yan. Kapag ka nag-criticize tayo, bakit kaya pumalpak kanina yung worship team? Hindi naman pumalpak, di ba? Hindi naman, di ba? Ba't kaya pumalpak kanina yung worship team? Sabihin, hindi siguro nag-practice yan. Judge. Criticism. That's a form of judgmentalism. Pag meron kang isang tao na nakita at sinabi mo, wala nang pag-asa yan. Dami na namin ginawang tulong dyan. Pinag-pray na namin yan. Binigyan na namin ng ganto't ganyan. Wala nang pag-asa yan. Judgmentalism. Kapag ka nag-compare po tayo, pag nag-compare tayo, ang tatamad naman, buti na lang ako, maaga akong dumarating. Ako lang masipag dito Pag nag-compare tayo sa ginagawa ng iba, we are judging the other person. That is judgmentalism. Kapag ka nag-conclude tayo, si Kuya ganto, ang tagal ko na hindi nakikita sa church, nagba-backslide yan. Diba? We are judging kapag ka po merong ganon. At meron pa isa, labeling. Alam niyo labeling? Yung labeling, binigyan mo ng label yung isang tao, nakita mo yung isang tao, may dala namang supot, Sharon yan. Diba? Labeling. Nilabel na kagad natin kapag ka ganon. Sige, tapusin niyo muna. Judgmentalism. Ang tinuturo po ni Jesus is not to avoid judging. Dahil nakita po natin iba-iba yung Greek word ng judging. Tinuturo niya is, Jesus teaches to avoid judgmentalism in Matthew 7 verse 1. Balikan natin yung Matthew 7 verse 1. Huwag kayong humatol nang kayo ay hindi hatulan. Ang ginamit po na word, yung krino na sinasabi natin, yung negative na
Gawin na lang natin siya na criticism. No? Huwag kayong mag-criticize nang kayo ay hindi i-criticize. So in a better translation, huwag kayong mag-criticize destructively at nang hindi kayo i-criticize din destructively. Balta natin ang word na judgmental. Do not be judgmental so that you will not be judgmental. Mali ang English ko rin. You will, do not be judgmental so that nobody will be judgmental against you as well. So yun po yung mas tama, yun po yung mas maliwanag at yun po ang patakaran ng Panginoon doon sa Matthew 7 verse 1. Nagtuturo po siya not to be judgmental, but He teaches us to be discerning. Yan po tinuturo ng Panginoon, be discerning. Look at Matthew 7:15 to 16. Tingnan niyo po ako sabayan niyo po ako dito Watch out for false prophets. Sabi, they come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves. By their fruit you will recognize them. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta, mukha silang anghel o mukha silang tupa, pero nagtatago sila dahil sila ay totoo mga mababangis na asong gubat. Tao ba ang tinutukoy ni Jesus dito o asong gubat? Tao ang tinutukoy niya dito. Anong ibig sabihin ni Jesus sa atin dito? Maging discerning ka. Akala mo teacher, yung pala false teacher. Nag-judge ka ba pag sinabi mong false teacher siya? Kung na-discern mo, pinag-pray mo, binasi natin sa tamang batayan? Nag-judge ka ba pagka sinabi mo na asong gubat yan? Kung na-discern natin, ibinatay natin sa tamang batayan, we are not being judgmental. Kasi si Jesus mismo nagsabi sa atin, mag-ingat ka sa false prophets. Paano ka mag-iingat sa false prophets? Kung ikaw mismo sa sarili mo, hindi siya false prophet. Mali lang siya doon. Diba? Pero hindi siya false prophet. Kung ikaw mismo, ayaw mong lagyan ng demarcation line. We need wisdom and discernment para malaman kung sino ang false or hindi, kung sino yung ferocious wolves or hindi. We need to be discerning. So, part po yun ng tinuturo ng ating Panginoon. In this verse, listen to this, Jesus discerned and judged correctly without being judgmental. So, ito po ang kailangan natin na matutunan. Hindi yung zero judgment. Ang kailangan po nating matutunan, discern and judge correctly without being judgmental. So, una sa lahat, paano malalaman? Basta hindi ka umaatake. Hindi attack. Merong kasamang care, may kasamang love. That's not being judgmental. So before we learn how to judge correctly, meron po muna tayong importanteng kailangan tignan. Why judging correctly is important? Ba't kailangan na mag-judge tayo ng tama? Kasi po, judging distinguishes right from wrong. Importante na marunong tayong mag-judge correctly. Hindi mag-judgmental, na walang correct sa pagiging judgmental. Mali lahat yan from the onset. Pero dapat marunong po tayong mag-distinguish from right from wrong. Importante po yan, lalo po sa panahon natin na ito. Importante. Yun po mga anak natin. Alam nyo, tingin ko yung mga bata ngayon, hindi ko alam kung alam pa nila tama at mali. Parang na sila parang immune. Immune na. Halimbawa, abortion. Pumunta ka sa Amerika. Tatanungin mo, tama ba ang abortion o hindi? Sabihin nila sa Amerika, tama, ang abortion. Diba? So yung mga anak natin nanonood na YouTube, tama pala yung abortion. Hindi na alam ang tama sa mali. Kaya importante po, marunong tayo mag-judge, marunong tayo mag-discern without being judgmental. Dahil ngayon pong panahon na to, movies. Pag nanonood ka ng movie, hindi mo na alam kung tama or mali ang movie. Disney, okay? Nung panahon natin, pag sinabing Disney, Mickey Mouse. Yan, diba? Minnie Mouse, Donald Duck. Yan ang mga natin ngayon Alam niyo ba, sino ba ito? Si Elon Musk, yung pinakamayamang tao sa buong mundo ngayon. Ano ba? Siya nga ba yun? Inano niya yung Disney, pinatanggal niya yung mga product o mga support niya, mga companies na nagsusupport sa Disney. Ayaw niya i-support ang Disney ngayon. Kasi po ang Disney ngayon, sabi niya, na-invade na ng woke culture. Kung familiar kayo sa tinatawag na woke, W-O-K-E, woke culture. Ito po yung pipili ka kung babae ka o lalaki.
Pag tinanong ka, nakikita mo yung kausap mo, laki-laki, bigotilyo. At pag tinanong mo kung babae siya o lalaki, sasabihin niya, babae ako. Kahit na ganun kalaki. Sa Amerika, awa ng Diyos, bumabalik na po ang Amerika sa tamang pag-iisip. Hindi ko maalala kung sino, I think si Mark Zuckerberg. Yun yung mga options sa Facebook na meron third mamimili ka na identity mo, no? Tinatanggal na ho niya lahat 'yon. Yung mga sports sa Amerika, lalaki ako, sasabihin ko, I identify as a woman. So, lalaban ako ng boxing, ang kalaban ko babae. So pinatigil na rin sa Amerika ngayon. Dati 2 years, 3 years ago, rampant sa Amerika yan. Hindi mo na malaman kung sinong kausap mo, kung babae o lalaki. Yung mag-identify pa na aso daw siya. Meron pang ganun. Grabe. So, ang gulo na po. So ngayon, importante po, marunong tayong mag-judge. Masasabi mo, kalokohan to. Alam mo sa sarili mo, kalokohan to. Walang patumpik-tumpik. We need to know what is right and what is wrong. Sabi po sa Isaiah 5:20, kawawa kayo, mga baligtad ng isip. Ang mabuting gawa ay minamasama. Minamabuti naman yung masama. Ang kaliwanagan, ginagawang kadiliman. Ang kadiliman, tinuturing na kaliwanagan. Diba? Sa Amerika, bawal mag-pray sa public. Bawal mag-preach sa public. Ang daming bawal pagdating sa Bible. Kung ano yung tama, bawal na. Tapos yung abortion, yan ang pwede. Yan ang legal. Baliktad na po. Kaya kailangan nating alam natin na ito, paninindigan ko to, mali ito eh. Dapat po, alam na natin. Alam po rin dapat yan ng mga anak natin. So, judging distinguishes right from wrong. Secondly, judging protects us from mistakes. No, knowing right from wrong leads to peace, success, and happiness. Pag tama ang iyong judgment, it will lead us to peace, success, and happiness. Kasi po, mistakes cost a lot of time, a lot of money, a lot of effort. Nasubukan nyo na yan, di ba? Nagkamali ka sa pinili mong jowa. Naubos ang oras mo, naubos ang time mo, naubos lahat. Pati luha mo, naubos. Kasi nagkamali tayo ng judgment doon sa una. Di ba? Tagal yung nagsama, ang ending, wala din. Pag nagkakamali po tayo, nagkamali ka ng hiring ng contractor ng bahay mo. Siya ang pinili mo kasi matabil, maboka, pinili mo. Yung pala, mali-mali yung gawa ng bahay mo, gulo-gulo. We need to learn how to judge properly with wisdom. And pangatlo, judging guides us towards the right path. Kaya importante po talaga yan eh. Right judgment will lead us and others to a full life that God desires for us. Di ba sabi sa Bible, I have come so that you may have life and have it to the full. Kailangan po natin ng discernment, kailangan natin ng good judgment, at kailangan po natin ng tamang decision para po makarating tayo doon sa full life na kalooban ng Panginoon. Para po doon sa atin naman lahat to, hindi naman sa mga bata. Meron po tayong dalawang napaka-importanting desisyon na kailangan mong desisyonan sa buhay mo para maging maayos at masaya ang buhay mo. Bukod sa pagtanggap sa Panginoong Hesus. Una, ano ang magiging karir mo? Yung karir mo ang magdi-decide kung magiging masaya ka sa buhay o hindi. Pag nasa mali kang karir, hindi ka magiging masaya. Nagpastor ka, hindi ka naman tinawag magpastor, hindi ka magiging masaya na magpastor. Diba? Kung ano man kinuha mong karir, nag-nurse ka kasi pinilit ka ng nanay mo, hindi ka magiging masaya doon sa kinuha mong kurso. Kung hindi naman talaga yon ang para sa'yo. So yun ang unang desisyon na kailangan mong gawin para sumaya, maayos ang buhay mo, the right career. Pangalawa, ito medyo matindi to, the right person to be with for the rest of your life. Okay, ikaw, tama yung career na napili mo. Tapos, yung isa, mali ang career na napili niya. Tapos, siya ang pinili mo na maging asawa. Wrong person pa siya. Naging mag-asawa kayong dalawa. Ano mangyayari? Gulo ang buhay habang buhay. You need to be wise, discerning, judging correctly para po dito sa dalawang bagay na ito.
So wag basta-basta. Wag go ng go. Hindi. Kailangan po merong wisdom and discernment. And so as we end, how to judge correctly? Let me end with this. Balikan po natin yung sinasabi sa Matthew 7:1. Binasa natin 1-6 na binasa ko kanina. Sagutin niyo po itong tanong na ito. Sinabi ba doon sa verses na binasa ko kanina na huwag alisin ang puwing sa mata? May sinabi ba ron, huwag alisin ang puwing sa mata ng inyong kapwa? May sinabi ba? Wala. Walang sinabi. Second question. Dapat ba hinahayaan lang natin yung puwing o yung muta sa mata ng ating kapwa? May muta ka ba? Ayan, sige, check nyo muna. Dapat ba hinahayaan o hindi? Dapat hindi. Kasi kung may puwing yan, madadapa yan. Kung may muta yan, mapapahiya yan. So maganda, alam niya. Now, kung ikaw ang may muta, gusto mo bang malaman kung may muta ka o wala? Gusto mo malaman. Alam nga namang, di ba, ngiti, tawa-tawa ko rito. Yung pala, dalawa yung muta ko hanggang dito. Di ba? Gusto mo malaman. Siyempre, gusto mong umayos. Gusto mo bang alisin ang muta mo kung meron man? Yes, of course. So kung ganon, paano alisin ang puwing? Paano alisin ang puwing? Mag-focus po tayo sa Matthew 7 verse 6. Alisin mo muna ang troso na nasa iyong mata at sa gayon, makakakita ka ng mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. 3 steps. Alisin ang troso muna, makakita ng malinaw, at pwede mo nang alisin ang puwing sa mata. So step 1, discern. Alisin ang troso. Step 1, evaluate, identify. Tanggapin mo sa sarili mo kung meron kang kailangang tanggalin. Minsan po kasi madali tayo makakita sa ibang tao, pero yung sarili natin, hindi natin lagi nakikita ang sarili natin. Sa ibang tao, nakikita natin, masyado yatang malapit sa opposite sex itong taong ito. Pero nakikita natin, yung pala tayo, ganun din. Nakikita natin, parang ayokong pautangin yan. Hindi nagbabayad ng utang yan. Yung pala, ikaw din. Hindi ka rin pala nagbabayad ng utang. Lagi siyang late. No? Pero ikaw pala, lagi ring late. Discern muna sa sarili natin, ganito ba ako? Alisin muna natin yung troso dahil we would like to help. Step 2, judge rightly. Makakita ng malinaw. Nakita mo ng malinaw. Dapat walang bias kapag ka magja-judge. Based on truth, based on data. Pag sinabi mo na, yung taong yan, mahirap pagkatiwalaan eh. Bakit mo nasabi mahirap pagkatiwalaan yan? Kasi lahat ng ibinigay ko na assignment sa kanya, hindi niya tinatapos. Lahat ng project na sinimulan niya, hindi niya tinatapos. Nag-aral mag-gitara, tinigil. Nag-aral mag-keyboard, tinigil. Nag-aral mag-typewriter, tinigil. Nag-aral walang tinapos na project yung taong yan. So, maari mong sabihin, mahirap magbigay ng project dito. Kasi baka hindi tapusin. Kasi meron kang data, meron kang track record na sinusundan. The goal is to help. Always remember, the goal is to help and not to judge. And panghuli, alisin ang puwing. Step 3, alisin ang puwing. How? Pray for the person through our discipleship groups, through our Bible study groups, through our accountability groups sa mga men, umattend siya ng men, umattend siya ng women, umattend siya ng youth, magkaroon ng group na nagmamahal sa kanya, at sa ganong kaparaanan po, magiging willing siya at makikita niya na willing na mahal siya para maalis ang puwing. Ang tanong, Pastor, paano kung ayaw? Paano kung sabihin niya, masaya na ako sa muta sa aking mata? Ano gagawin natin? Part 2 po yan. Kasi part 1 lang ito eh. Pastor, kung ayaw, yon, sa part 2 po yan. So, stop judgmentalism. Stop judgmentalism. It is sinful. It is prideful. It hurts other people. It promotes chaos. And it leads to disunity. Stop
judgmentalism. Kung meron tayong tao na nilabel, dito man or outside the church, tanggalin mo yung label sa taong ito. No, kung may nilabel ka na chismosa, nilabel mo ba siya na chismosa dahil naiinis ka sa kanya? O dahil naman yung track record niya, nakita mo naman na talaga namang chismosa nga siya. Kung may track record naman so, na-discern mo, nakita mo, may basihan. O dahil nainis ka lang sa kanya, dahil chinismis ka one time, kaya chismosa na siya. So, alisin po natin yung label, it is sinful. Do not be judgmental. Huwag magyabang, huwag mamahiya ng kapwa, huwag mag-condemn, huwag magmaliit ng kapwa. That is judgmentalism. Ano sinabi po ng Panginoon? Huwag kang humatol, do not be judgmental. So, paglabas po natin itong bulwagan na to, I hope matandaan po natin to. Simple lang naman, madaling tandaan. Do not be judgmental. Samahan niyo po ako, manalangin po tayo sa Panginoon. Ama namin, maraming salamat po sa aming pagsasalo-salo na iyong salita ngayong umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa paglilid at sa pag-guide po niyo sa amin tungo sa tamang paglakad bilang mga anak mo. Turuan niyo po kami, Panginoon, na maging wise. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging discerning. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na makasunod dun po sa landas na gusto niyo pong lakaran, Ama. Thank you, Lord God, for your illumination. Salamat sa inyong kaliwanagan. And we thank you, Lord God, this morning for your presence. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen.